Malapit sa mga bundok, isang babae ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa likod ng isang malaking truck. Patuloy siyang bumubusina para tumabi ito, ngunit hindi siya pinapansin ng truck. Nagpa siya ang babae na magmaneho sa paligid nito para lamang matuklasan na may isa pang truck na parating mula sa kabilang direksyon. Nabangga nito ang kanyang sasakyan at itinulak ito patungo sa gitna ng kalsada, kung saan nabangga ito ng isa pang truck at nawasak ito. Samantala, si John at ang kanyang asawang si Denise ay nanunood ng TV sa kama. Biglang nakarinig ng ingay si John at nagmamadaling lumabas upang matuklasan na kinukuha ng bangko ang kotse ni Denise dahil hindi siya nakapagbayad. Hindi pinansin ang mga protesta ni John at kinuha pa rin ng empleyado ang sasakyan. Habang nag-aalmusal, nagtatalo ang mag-asawa tungkol sa sitwasyon. Sumumpa si John na nakipag-usap siya sa bangko, ngunit iyon ay 2 buwan na ang nakakaraan. Gusto ni Denise na gumawa siya ng paraan, ngunit ang mga oras ng trabaho ni John sa pabrika ay patuloy na napuputol. Sinusubukan niyang maghanap ng pangalawang trabaho. Pagkatapos, ibinaba ni John ang kanyang anak na si Mike sa paaralan. Pinaalalahanan ni Mike ang kanyang ama na huwag magpaalam dahil malungkot ito. Mas gusto pa niya ang "see you later." Pagkatapos ng mahabang araw sa pabrika, pumunta si John at ang kaibigan niyang si Jimmy sa job interview sa isang mahalagang kumpanya. Sa tingin ni Jimmy, lahat ng ito ay palabas lamang dahil ang tanging nakakakuha ng posisyon sa mga ganitong lugar ay mga kamag-anak ng mga manggagawa. Ang manager ay labis na humanga sa resume ni John, ngunit tulad ng hula ni Jimmy, tinanggihan niya si John dahil sa pagiging overqualified. Sa linggo, pumunta ang pamilya sa baseball game ni Mike. Masaya ang lahat nang biglang nahilo si Mike at bumagsak. Sumugod ang kanyang mga magulang sa kanyang tabi, ngunit hindi tumutugon si Mike. Sa ospital, binigyan agad ng mga doktor ng oxygen mask si Mike upang matulungan siyang huminga. Nasisiraan na ng bait si Denise, kaya dinala ng isang nurse ang mga magulang para pirmahan ang mga papeles upang makapagtrabaho ang mga doktor ng mapayapa. Nang maglaon, ipinaliwanag ng doktor na mababa ang presyon ng dugo ni Mike at patuloy itong bumababa, kaya magkakaroon siya ng heart failure. Dinala ang mag-asawa sa isang opisina upang makipagpulong kay Director Rebecca at Dr. Turner, ang pinuno ng cardiology. Ipinakita sa kanila ni Turner ang mga x-ray na nagkukumpara sa puso ng isang normal na bata at ni Mike, na binabanggit ang mga depekto sa septal na naging dahilan upang ang puso ni Mike ay 3 beses na mas malaki kaysa sa normal. Nangangahulugan ito na hindi siya nakakakuha ng sapat na dugo at ito ay bumalik sa baga. Sa yugtong ito, walang corrective surgery na magagawa nila. Malinaw na kailangan ni Mike ng heart transplant. Ang isa pang pagpipilian ay ang paggamot sa kanya araw-araw, ngunit ang kanyang kalidad ng buhay ay magiging mahirap at magigising na lang siyang patay balang araw. Ipinaliwanag ni Rebecca na ang transplant ay may napakataas na panganib, kaya maaaring mamatay si Mike sa panahon ng operasyon. Mayroon na lang ilang linggo ang bata upang mabuhay, marahil mga araw na lamang. Kaya, sa palagay niya ay mas mabuting magkaroon ng pamilya ng masayang oras bilang isang paalam. Habang umiiyak si Denise, sinabi ni John sa kanila na gusto niyang maoperahan si Mike. Gusto ni Turner na ilagay si Mike sa listahan ng tatanggap ng organ na sinasabing dahil positibo si Mike, pupunta siya sa unahan ng listahan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Rebecca na binanggit na kailangan muna nilang pag-usapan ang bayad. Ipinaalala ni John sa kanya na mayroon siyang insurance, ngunit nasuri na ni Rebecca at hindi saklaw ng kanyang patakaran ang mga paggamot na ganito kalaki. Si Denise ay walang mga benepisyo sa kanyang trabaho at ang mag-asawa ay hindi nagmamay-ari ng tahanan o iba pang mga pamumuhunan. Nangangahulugan ito na kailangang ituring ito ng ospital bilang cash account, ibig sabihin, ang transplant ay nagkakahalaga ng $250,000. Ang patakaran sa ospital ay humihiling ng 30% na paunang bayad upang mailagay ang pangalan ng pasyente sa listahan ng tatanggap. Sa kanilang paglabas, ang mag-asawa ay nilapitan ng isa pang doktor na nabalitaan na dadalhin nila si Mike sa isang government hospital. Ipinaliwanag niya na ang paglipat ng puso ay isang pagpipiliang pamamaraan, kaya ang isang government hospital ay hindi obligadong tulungan sila. Sinabihan sila ng doktor na makipag-usap sa kanilang insurance company o humingi ng tulong sa mga lugar tulad ng Departamento ng Human Resources ng ospital, Children's State Services, at Medicaid. Kinabukasan sa pabrika, nakipag-usap si John sa pinuno ng Human Resources at nalaman na lumipat ang kumpanya ng mga carrier. Nakakuha sila ng mas murang patakaran na maraming paghihigpit. Dahil naputol ang oras ng trabaho ni John bilang isang part-time na empleyado, hindi siya karapat-dapat para sa buong saklaw. Ipinaliwanag ni John ang kaapurahan ng sitwasyon, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang magagawa. Pinayuhan niya si John na magsampa ng apela na tatagal ng halos 7 araw ng trabaho.
Matapos puna ng maraming papeles para sa insurance company, pumunta sina John at Denise sa Children's State Services. Gayunpaman, dahil mayroon na silang insurance, pareho silang may trabaho, at wala sila sa welfare, hindi sila kwalipikado. Ang mag-asawa ay pumupunta sa bawat mga opisina, pinupunan ang napakaraming mga papeles at kinakaladkad sa paligid tulad ng mga baka, ngunit paulit-ulit lamang nasasabihan na hindi sila sapat na mahirap. Sa kalaunan, naaprubahan ni John ang kanyang apela at tuwang-tuwa siyang pumunta kay Rebecca. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang mga apela ay para sa mga umiiral ng paghahabol at ang kailangan niyang ihain ay isang reklamo. Kailangan niyang muling isumite ang mga papeles na maaaring tatagal ng hanggang 30 araw. Pagkatapos, nagsimulang manghiram sina John at Denise ng pera sa mga kaibigan at ibinenta ang kanilang mga ari-arian. Alam ng ilang kapitbahay na desperado na sila at sinamantala nilang bilhin ang kanilang mga gamit sa halagang ilang pera lamang. Regular nilang binibisita si Mike sa ospital at sinisikap na panatilihing maganda ang kanyang kalooban para hindi lalong ma-stress ang kanyang puso. Minsan, mahirap manatili sa ospital dahil nakikita nila ang mga pasyenteng namamatay sa ibang kwarto. Isang araw, sinabi ni Jimmy kay John na dapat niyang subukang ipakita ang kanyang kwento sa balita. Pumunta si John sa istasyon ng TV at nakipag-usap sa isang reporter na nagpahayag ng interes sa kanyang kaso. Gayunpaman, kailangan muna niyang kumuha ng pahintulot mula sa mga nakatataas. Habang lumilipas ang panahon, napipilitan si John na magbenta ng mahahalagang bagay tulad ng kanyang sasakyan at singsing sa kasal pero hindi pa rin sapat. Isang umaga, tinawagan ni Denise si John mula sa ospital upang ipaalam sa kanya na palalabasin na ni Turner si Mike kahit na nag-iwan si John ng kaunting pera para panatilihin ang silid. Sinigawan siya ni Denise na humihiling sa kanya na gumawa ng paraan. Matapos isaalang-alang ang lahat ng kanyang mga pagpipilian, pumunta si John sa ospital at nakipag-usap kay Turner ng pribado. Nagtalo sila ng ilang minuto at ayaw pa ring tumulong ni Turner. Biglang itinulak ni John si Turner sa isa pang silid at naglabas ng baril bago inihagis si Turner sa dingding. Binanggit niya na wala na siyang pakialam sa batas at walang pagpipilian si Turner kundi sumang-ayon na tumulong. Ikinadena ni John ang pinto at pinananatiling naglalakad ang doktor. Nang matagpuan nila ang gwardiya na si Max, nagbanta si John na gagamitin ang kanyang baril at dahil hindi armado si Max, umiwas siya. Matapos ikadena ang isa pang pinto, pumunta sila sa pangunahing lugar at agad na nataranta ang lahat nang makita nilang may baril si John. Nagtakbuhan ang mga tao para lumabas ng silid, kaya nagmamadaling isinara ni John ang pinto bago makaalis ang lahat. Mayroong ilang mga hostage na mga pasyente na nangangailangan ng agarang atensyon, kaya hiniling ni John sa isang doktor na asikasuhin sila. Sunod, sinira ni John ang security camera at pinilit si Max na patayin ang kuryente sa lahat ng elevator. Napansin ito ng gwardiya sa surveillance room at tumawag ng pulis. Nang magring ang telepono, sinagot ni John ang tawag at sinabi sa tao na sarado ang ospital para sa pagkukumpuni, kaya dapat silang pumunta sa ibang lugar. Maraming tao sa waiting room ang patuloy na nagrereklamo at humihingi ng medikal na atensyon, hindi pa banggitin ng isang sanggol na patuloy na umiiyak. Hindi alam ni John kung paano sila kukumbinsihin na maghintay. Sa sandaling iyon, dumating ang isang ambulansya kasama ang isang pasyente na nasa kritikal na kondisyon dahil siya ay nabaril. Itinutok ni John ang kanyang baril sa paramedic at pinaalis sila bago binuksan ang pinto para papasukin ang sugatang lalaki. Dinala siya ng mga doktor sa surgery room at nagreklamo si Turner na nagsasabing siya ay isang cardiac surgeon at hindi isang emergency doctor. Hindi makapaniwala si John na tumanggi siyang tulungan ng isang naghihingalong lalaki at pinilit pa rin siyang gawin ito. Biglang nakarinig si John ng mga sirena ng sasakyan at nadiskubre niya na ilang sasakyan ng pulis ang nakapalibot sa gusali. Inilagay ni Teniente Frank ang lahat sa posisyon at nadismaya nang malaman na wala si Rebecca dahil lang sa Sabado ngayon. Sa emergency room, sunod na inaasikaso ng mga doktor ang isang buntis. Nakatanggap ang radyo ni Max ng mensahe mula kay Frank na humihiling na makausap si John. Sa sandaling kinuha ni John ang radyo, ginamit ni Frank ang lahat ng kanyang mga diskarte sa negosasyon, sinusubukang magmukhang palakaibigan at matulungin. Masasabi ni John na sinusubukan ni Frank na emosyonal siyang manipulahin at ibinahagi ang kanyang mga hinihingi. Gusto niyang mahanap ng mga pulis si Rebecca at ilagay ang pangalan ni Mike sa waiting list. Nangako si Frank na gagawa ng paraan, ngunit hindi naniniwala si John sa kanya at ibinaba ang tawag. Pagkatapos, nakipag-usap si John sa mga pasyente at nakiramay sa lalaking naghihintay sa pagsilang ng kanyang sanggol. Nandyan din si Mitch, na nanunumpa na naaksidente sila ng girlfriend niyang si Julie, pero hindi makatwiran ang mga detalye ng kwento niya.
Napagpasyahan ni Lester na binugbog ni Mitch si Julie, kaya nagdahilan si Mitch sa pagsasabing lasing siya. Pagkatapos ay tinapos ni Turner ang pag-opera sa nabaril na tao na nagpapatunay na ligtas na siya ngayon. Habang hindi nakatingin si John, pinagalitan ni Mitch si Max para sa panonood lamang bago nagnakaw ng scalpel at spray. Sa silid ni Mike, pinapanood ni Denise ang isang doktor na tinuturukan ang bata ng maraming iba't ibang mga gamot. Masyado itong marami para sa isang bata, ngunit kailangan niya ang lahat ng ito upang manatiling buhay ng kaunti pa. Nagreklamo si Mike tungkol sa kirot, kaya ginambala siya ng doktor gamit ang isang laruan. Sa kalapit na silid, isang babae ang umiiyak dahil namatay ang kanyang anak. Nagtitipon ng isang pulutong ng mga tao sa labas ng ospital, puno ng mga usyosong sibilyan at mga reporter na gustong makapanayam ang mga pulis. Dumating si Chief Gus at nakipagtalo kay Frank para sa hindi pag-aayos nito ng mas mabilis. Nakatanggap ng tawag si Gus mula sa alkalde at nangakong makikipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa emergency room, hinayaan ni John ang lahat ng mga hostage na magkaroon ng merienda mula sa mga makina. Nagtataka siya kung bakit hindi natuklasan ng mas maaga ang sakit ni Mike dahil taon-taon itong nagpapacheck up mula nang siya ay isilang. Ibinunyag ng isang doktor na sinusuhulan ng mga insurance company ang mga doktor na huwag magsagawa ng pagsusuri para mabawasan ang gastos. Sinubukan ni Turner na magkunwaring walang alam, ngunit ang ibang doktor ay nagpatuloy sa pagsasalita na nagpapaliwanag na inaasahan lamang ng batas na patatagin nila ang mga pasyente. Hindi sila obligado sa anumang bagay, kaya ang mga kawani ay hindi na kailangang magtrabaho. Nagreklamo ang mga pasyente tungkol sa sistema at sumigaw kay Turner na sinubukang ipaalala sa kanila na si John ang may hawak na baril upang tigilan nila siya. Nang subukan ni John na tumawag, natuklasan niya na ang mga linya ay hinarang at kahit anong numero ang tawagan niya, si Frank ang laging sumasagot. Nanumpa si Frank na gumagawa na siya ng paraan para sa listahan, ngunit nais niyang palayain ni John ang ilang mga pasyente bilang tanda ng pagiging tapat. Habang dumating si Rebecca at sinabi kay Frank ang sitwasyon ni Mike, sinabi ng isang doktor kay John na kailangang ilipat ang buntis. Dahil dito, pumayag si John na palayain ang ilang mga hostage, ngunit bilang kapalit, gusto niyang malaman ang resulta sa loob ng isang oras o sisimulan niyang barilin ang mga tao. Pagkatapos ay ipinaalam ni John na maaaring umalis ang buntis at ang ina na may sanggol. Ininsulto ni Mitch ang isang pasyente upang makagambala at nang lumapit si John para pakalmahin sila, ginamit ni Mitch ang spray sa kanyang mga mata bago sinaksak ang kanyang balikat gamit ang scalpel. 2 beses siyang hinedbat ni John bago sila nagbuno para sa baril na bumagsak sa sahig. Hiniling ni Mitch kay Julie na kunin ito at barilin si John. Gayunpaman, kinuha ni Julie ang spray sa halip at ginamit ito sa mga mata ni Mitch bago siya sinipa ng ilang beses, umiiyak habang nagrereklamo tungkol sa pambubugbog nito sa kanya. Sinipa pa niya ito sa singit bago ibinalita na hindi na niya siya magiging Barbie at hinubad ang wig. Ipinagdiwang ng lahat ang kanyang katapangan habang si John ay nagmamadaling kinuha ang baril at humiram ng poses kay Max. Matapos iposa si Mitch sa radiator, pinaalis ni John ang ina na may sanggol at ang buntis na kasama ng kanyang asawa. Ang mga tao ay nagdiriwang habang ang reporter na binisita ni John noong isang araw ay nagko-cover sa insidente na tinitiyak na pag-uusapan ang sitwasyon ni Mike. Habang sinasabi ng mga napalayang bihag sa mga mamamahayag na pinakitunguhan sila ni John ng maayos, napagtanto ng isang pangkat ng mga mamamahayag na ang mga pulis ay may access sa mga kamera sa ospital. Samantala, sinubukang kausapin ni Gus at ng isang opisyal si Rebecca. Hindi siya nagpakita ng anumang konsensya at ipinaliwanag na maraming mga magulang ang nababaliw ng ganito araw-araw. Wala siyang magagawa para baguhin ang mga patakaran. Kung ayaw ito ng mga tao, kailangan nilang makipag-usap sa congressman. Binanggit ng opisyal na maaari nilang sabihin kay John na si Mike ay nasa listahan kahit na hindi ito totoong ginawa. Sa sandaling iyon, dumating ang pinuno ng security ng ospital at sinabi sa mga pulis ang tungkol sa isang mahinang lugar sa air duct ng gusali. Pumasok sina Rebecca at Frank sa ICU at hinanap si Denise para sabihin sa kanya ang nangyayari. Sumumpa si Denise na hindi nananakit ang kanyang asawa kahit ang isang langaw at nakonsensya dahil maaaring ang pagsigaw niya ang nagtulak sa kanya na gawin ito. Nang magsimulang magtanong si Frank, napagtanto ni Denise na gusto nila siyang gamitin para pigilan si John at tumanggi siyang makipagtulungan. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang pumayag si Rebecca na gawin ang transplant ng libre, niyakap pa siya bilang pasasalamat. Sa kanilang paglabas, binati ni Frank si Rebecca para sa kanyang mahusay na pag-arte. Sa TV, lumitaw si Jimmy upang pag-usapan ng insidente na ipinaliwanag ang kakilakilabot na sitwasyon na pinagdadaanan ng libu-libong tao sa bansa.
Sinabi niya na ang sistema ang nagtulak kay John na mauwi sa ganitong sitwasyon. Samantala, nahanap ng mga paramedic at mga bumbero ang babae sa nabanggang kotse malapit sa mga bundok at natuklasan na isa siyang donor. Sa ospital, sinabi ng isang opisyal kay Frank na magpapadala sila ng isang lalaki sa loob, umaasa na makakuha ng tumpak na pagbaril. Agad na sinigawan ni Frank si Gus para sa paggawa ng mga plano ng hindi niya alam. Kaya, sumigaw rin si Gus na nagsasabing si John ay magsisimulang pumatay ng mga tao sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, lumabas ang katotohanan ng hindi sinasadyang binanggit ni Gus ang taon ng halalan na nagpaunawa kay Frank na ginagawa niya ang lahat upang magmukhang mabuti para sa alkalde. Dahil nahuli sa akto, inalis ni Gus si Frank sa kaso. Pinapatay ng pinuno ng seguridad ang air conditioning at pumasok ang isang sniper sa loob ng air duct. Kasabay nito, nagring ang reception phone at sinagot ni John ang tawag, gulat na gulat nang marinig ang boses ni Denise. Sinabi niya sa kanya na inilagay ni Rebecca si Mike sa listahan, ngunit hindi maganda ang lagay ng bata. Isang news van sa labas ang nag-hack sa sistema ng pulis at nagsimulang i-broadcast ang pag-uusap sa TV. Hindi nagtagal, nakuha rin ng hacker ang footage ng security camera. Ngayon, napapanood na ng buong bansa si Denise na ibinigay ang telepono kay Mike para makausap niya ang kanyang ama sa mahinang boses. Si Rebecca ay nanonood din na napaiyak sa wakas dahil sa pagkakasala. Dahil abala si John, maaaring lumabas ang sniper sa air duct sa kisame at hintayin si John na lumipat sa tamang lugar para bumaril. Sa sandaling iyon, napansin ni Lester na nasa TV si John at binalaan siya. Nakita ni John ang ilaw sa likod niya, ngunit hindi siya nakakilos ng mabilis, kaya nabaril siya sa balikat. Biglang gumuho ang ceiling panel dahil sa bigat ng sniper at siya ay nahulog. Tumakbo si John para hulihin siya at binugbog. Nang makita ito sa mga kamera, tinuya ni Frank si Gus na nakatanggap ng isa pang tawag mula sa alkalde dahil ang lahat ng ito ay nakita sa TV. Habang ginagamot ng mga doktor ang pinsala ni John, nahanap ng mga pulis ang hacker at pinutol ang koneksyon nito sa kanilang footage. Ang mga sibilyan ay patuloy na nagtitipon sa labas ng ospital at nagbubunyi kay John sa tuwing nakikita nila siya sa bintana. Samantala, kinuha ng helicopter ang babae mula sa aksidente at may tinatawagan si Rebecca. Hiniling ni John na kausapin si Frank kaya walang pagpipilian si Gus kundi ipadala siya sa pintuan. Pagkatapos ay lumitaw si John kasama ang sniper na nakatali at nakadamit panloob na lamang. Binatikos niya ang mga pulis para sa pagsisinungaling at hiniling na makita si Mike, hindi pinansin ang lahat ng mga pagtatangka ni Frank na makipagnegosasyon. Kapag nakuha niya si Mike, hahayaan niya ang sniper na makalaya. Dahil ang karamihan ay nasa panig ni John, sina Gus at Frank ay sumuko sa panggigipit ng lipunan at sumang-ayon na dalhin si Mike. Kinailangang pigilan ng mga pulis si Denise habang dinadala ang bata mula sa ICU patungo sa emergency area. Nang nasa loob na ang stretcher, pinakawalan ni John ang sniper. Pagkatapos ng check-up, ipinaliwanag ni Turner na masyadong mababa ang tibok ng puso ni Mike, kaya kailangan niya ng bagong puso o mamamatay siya sa susunod na ilang oras. Nagboluntaryo si John na magpakamatay para makuha ni Mike ang kanyang puso, ngunit tumanggi si Turner na gawin ang transplant dahil kailangan muna ng maraming mga pagsubok upang makumpirma kung tugma sila. Kung wala ang mga iyon, ang panganib ay masyadong mataas. Ang ilan sa mga hostage ay nag-iisip na si John ay napakadakila, habang ang iba ay nag-iisip na hindi magiging masaya si Mike na tanggapin ang kanyang puso ng ganito at sinabihan si John na kailangan na niyang bumitaw. Nang maihanda ni John ang baril, napagtanto ni Turner na hindi niya maaaring hayaang masayang ang isang puso at pumayag siyang gawin ang operasyon. Sa ibang ospital, kinukuha ng mga doktor ang mga organo ng babae mula sa pagbangga ng sasakyan at kinumpirma na ang blood type niya ay B positive. Hindi nagtagal, nakatanggap si Rebecca ng fax na nagsasabi sa kanya ng isang potensyal na donor at tumakbo upang hanapin si Denise. Natapos ni John ang pagsulat ng kanyang testamento at nangangailangan ng 2 saksi para lagdaan ito. Tumanggi sina Mitch at Lester, sinabing hindi nila susuportahan ang pagpapakamatay. Nang banggitin ni John na ang pagpirma ay magbibigay sa kanila ng mabilis na kalayaan, nakipagtulungan sina Max at Julie. Inihanda ng mga doktor si Mike para sa operasyon, ngunit una, nagbahagi si John ng ilang salita sa kanyang anak habang umiiyak na nagpapaalala sa kanya na palaging maging mabait at mabuti. Pagkatapos, inilabas ni John ang kanyang baril at isang bala mula sa kanyang bulsa na nagpapakitang wala talaga itong bala sa simula pa lang at hindi niya binalak na saktan ang sinuman. Naghanda si John sa pagbaril, ngunit nabigo siya dahil nakaon ang safety mechanism ng baril. Susubukan na sana niyang muli nang bigla siyang kinontak ni Denise sa radyo, ngunit pinatay niya ito.
Desperado, tumakbo si Denise sa pinto at sumigaw. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang helicopter na may puso at pinalaya ang 4 na bihag na sinundan ni John na agad na inaresto. Nagmaneho si Gus kasama ang kanyang bilanggo, ngunit napansin ni Frank na si Lester pala ang nakasuot ng damit ni John. Tumawa lang siya at hinayaan sila. Sa loob, pinapanood ni na John at Denise ang operasyon. Pumasok si Frank ngunit naghintay hanggang sa makumpirmang matagumpay ang transplant bago arestuhin si John. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tinatalakay ng lahat ng palabas sa TV at radyo ang insidente, na binabatikos pa ang sistema na siyang tunay na sanhi ng lahat ng ito. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay natapos na ang mahabang paglilitis at hinatulan ng hurado si John na nagkasala lamang ng 2 sa 3 kaso. Ang sentensya ay malamang na 3 hanggang 5 taon, ngunit ang mabuting pag-uugali ay malamang na magpapababa sa kanya sa 2. Niyakap ni John si Denise at sinabihan si Mike na alagaan ang pamilya. Nagpaalam si Mike sa kanya, ngunit sumagot si John ng, "See you later." Sa kanyang paglabas, sinabi ni Lester kay John na siya ang kanyang bayani at pinasalamatan siya ni Mike sa kanyang ginawa habang siya ay kinuha ng pulisya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.